Tama na! Huwag mo nang paikutin ang ulo ko. Ang tagal mo na siguro akong pinagbumukhang tanga. Kahit kailan, wala naman akong naramdaman o nakitang nakakatakot. Bakit palagi ko itong napapanaginipan? Bakit lagi akong binabalik sa gabing to? Kwentong Takip Silim. Sa mga kakwentong takip silim naming mahilig makinig sa mga narrations, huwag niyo pong kalimutan ha, bumisita kayo sa isa pa naming channel na Sityo Bangungot para po ito sa inyo sa mga gustong makinig ng mga kwentong pampaantok. Huwag niyo pong kalimutan, Sityo Bangungot. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Lahat naman siguro ng tao sa mundong ito ay may lihim. Malaki man o maliit, may mga bagay talagang mas pinipili na lang nating itago sa sarili natin. Pero minsan, may mga mabibigat na sikreto na pwedeng ikasira ng buhay natin. Mga pagkakamali na kailangang pagbayaran. Mga kasalanang kailangang harapin. Ang kwentong mapapakinggan natin sa araw na ito ay isang patunay na walang kasalanan na pwede mong talikuran ng habang buhay. Hahabulin at hahabulin ka nito upang singilin. Halina't sabay-sabay nating pakinggan ang kwentong pinamagatang Lihim ng Faithful Wife. Anak, bakit hindi mo pag-isipan ang inaalok ni Kumaring Aida sa'yo? Magandang pagkakataon rin yon para makapagtrabaho ka. Ang tagal mo na rin nakatenga dito sa bahay eh. Diba noon pa lang gusto mong maging nurse? Kung kailan naman registered nurse ka na, ayaw mo namang i-practice ang pinag-aralan mo. Nay, alam niyo naman po ang rason kung bakit ayoko muna magtrabaho, diba? Grabe yung dinulot na trauma sa akin nung nasunog ang Philippine General Hospital kung saan ako nagtatrabaho noon. Akala ko talaga doon na matatapos yung buhay ko eh. Oo nga't nakaligtas ako. Pero di biro yung epekto ng pangyayaring yun sa akin. Siyempre naiintindihan kita. Pero anak, 1 taon ka nang walang trabaho. Hindi naman pwedeng laging ganito. Kailangan mo pa ring harapin ang takot mo para ma-overcome mo ito. Magandang araw, Sir Jupiter, at sa mga nakikinig ngayon sa kwentong Takip Silim. Ako po si Angela, 28 years old at nakatira sa Maynila. Dati po akong nurse at nung nasunog ang pinagtatrabahuan kong ospital ay nagkaroon ako ng isang malaking trauma. Hanggang sa inalok ako ng kumari ni Mama na magtrabaho bilang personal nurse ng isang matandang lalaki na dati raw mayamang negosyante. Naisip ko na magandang pagkakataon ito para makapagtrabaho ako ulit. Hindi ko kasi kailangang pumasok sa ospital kaya hindi nito matitrigger ang trauma ko. Pero ang hindi ko alam, nababalot pala ng misteryo ang matandang aalagaan ko. Ako si June. Ano nga ulit ang pangalan mo? Ako po si Angela. Oo, tama Angela. Pasensya na matanda na talaga ako. Makakalimutin na. Okay lang po. O sige na, inumin mo na ang tsa bago pa lumamig yan. Salamat po, sir. Ano ka ba, wag mo na akong i-share. Tawagin mo na lang ako Mang June. Sige po, Mang June. Magaan po ang loob ko kay Mang June nung unang kita pa lang namin. Mahina na po siyang kumilos, kulubot na rin ang balat, pero kapansin-pansin pa rin ang kanyang tikas. Malalaman mo kaagad na mas may hitsura siya nung kabataan niya. Mistisuhin po siya, matangkad at palangiti,
Pero sa kabila nun, may kakaiba sa kanya na hindi ko matukoy. Naikwento mo pala sa akin kanina na dati ka nagtatrabaho sa PGH at hindi ka na bumalik sa pagtatrabaho sa ospital mula nung munti ka nang mamatay sa sunog. Opo, Mang June. Natroma po kasi ako ng matindi sa pangyayaring yun. Sinusubukan ko naman pong i-overcome pero ang hirap po kasi talaga eh. Naiintindihan ko naman, Iya. Hindi madali ang pinagdadaanan mo. Mang June, wala po ba kayong mga kamag-anak? Masyado po yatang tahimik dito sa bahay ninyo. Ang laki-laki po nito. Tapos mag-isa lang po kayo. Nasa abroad na mga kamag-anak ko. Mag-isa na lang ako dito. Ganun po ba? Wag na lang natin pag-usapan ng mga kamag-anak ko. Wala namang interesante sa kanila. Ikaw na lang ang pag-usapan natin. Gusto kong mas makilala ang bago kong personal nurse. Magiliw ko pong sinagot ang lahat ng mga tanong niya. Magaan naman kasi ang loob ko sa kanya at bilang siya rin naman ang aalagaan ko, naisip kong mas mabuting ang makilala niya ako ng lubusan. Kaya lang tuwing nagtatanong ako ay laging tipid ang kanyang sagot. Kung minsan ay inililihis pa niya ang usapan. Para bang may tinatago. Pero hindi ko na lang po ito masyadong pinansin. Naisip ko kasing may mga tao naman talaga na pinapahalagahan ang kanilang privacy. Kanina pa ang ulan na yan. Hindi pa rin tumitila. Oo nga po eh. Hindi pa naman ako nakapagdala ng payong. Maayos pa naman kasi yung panahon kanina. Hindi ko naman po inakalang uulan ng ganito kalakas. Naku, kahit may dala ka pang payong, hindi ka pa rin makakauwi sa lakas ng ulan na to. Bahain pa naman tong lugar namin. Tsaka kung mataas ang baha ngayon. Ganun po ba? Pwedeng dito ka nalang magpalipas ng gabi, Iya. May ekstrang kwarto naman ako dito sa bahay. Malinis yun at kumpleto sa gamit. Wala kang dapat ipag-alala. Salamat po, Mang June. Dahil sa lakas ng ulan, tumawag na lang po ako kay nanay at sinabi sa kanyang sa bahay na ako ni Mang June magpapalipas ng gabi. Kampante naman po ako na safe ako doon. Mabait naman si Mang June at saka wala namang nakakatakot sa bahay nila. Ako na po ang nagpresentang maghanda ng hapunan namin. Kumpleto sa supplies ang kusina ni Mang June kaya hindi ako nahirapang magluto ng sinigang na baboy at sinabawang gulay. Salamat sa paghahanda ng hapunan, Iya. Amoy palang gutom na ako. Walang anuman po. Sige po, kain na kayo. Tamang-tama, mainit pa ang sabaw. Sakto sa malamig na panahon. Sarap nito, ah. Ako, pwede ka na pala mag-asawa, Iya. Ang galing mo. Ako, salamat po. Pero nakakahiya naman. At saka, wala pa po sa isip ko ang pag-aasawa. Ni wala pa nga po akong boyfriend eh. Pagkatapos kumain ng hapunan, pinabalik ko na siya sa kanyang kwarto. Ako na po ang naghugas ng mga pinagkainan namin. Ayaw sana niyang pumayag noong una pero nagawa ko siyang pilitin sa huli. Kakatapos ko lang po noon na maghugas ng pinggan nang marinig kong may pumapatak. Nagtaka ako kasi tumila na ang ulan nung oras na yun. Nanggaling po sa kwarto ni Mang June ang tunog kaya mabilis ko itong pinuntahan. At dito ko nakita na may maliit na butas pala ang kisame sa kwarto niya. Pumapatak ang tubig ulan at tumatama ito sa arinola ng matanda kaya tumutunog. Naku, may butas pala dito, Mang June. Kailangan nyo na po siguro tong ipaayos. Oo, matagal ko nang gustong ipaayos yan. Lagi ko lang nakakalimutan. Kaya ngayon nandito ka na, tulungan mo ko ha. Paalalahanan mo ko. Sige po. Brown out, wala nang ulan. Nakakit ngayon pa nawalan ng kuryente. Oo nga po eh. Nakakapagtaka. Pakikuha nga yung flashlight ko nasa drawer.
Ayan, may liwanag na. Yung kisame! Marupok na pala talaga ang kisaming to. Bumigay na rin. Mang Jun, kailangan na po itong ayusin agad-agad. Laking gulat ko nang makita ang isang ahas na bumagsak kasabay ng kisame. Kalahating di pa po ang haba ng ahas na dahan-dahang gumagapang palapit kay Mang Jun. Oh, Mang Jun, lumayo po kayo dyan. Papunta po sa direksyon niyo, ahas. May itak sa likod ng pintuan. Kunin mo, bilis. Po. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo na. Sinunod ko po ang utos niya at nagmamadaling kinuha ang itak mula sa likod ng pintuan. Nanginginig po ang mga kamay ko noon, Sir Jupiter, pero sa huli ay nanaig po ang adrenaline rush ko. Isinantabi ko ang aking takot at halos hindi ako makapaniwala sa sunod kong ginawa. Tinaga ko po ang ulo ng ahas, hindi lang isang beses, kundi maraming beses. Hindi ako tumigil hanggang sa hindi ko nasisigurong patay na ang ahas. Tumalsik po kay Mang Jun ang ulo ng ahas at nang ma-realize kong patay na talaga ang ahas, ay nabitiwan ko ang itak. Patay na ang ahas. Okay lang po ba kayo? Huwag ka mag-alala sa akin. Ikaw, ayos ka lang ba? Huminga ka muna ng malalim. Natakot po ako dun sa ahas. Akala ko po mapapano na tayo eh. Pasensya ka na, Iha, ha? Hindi ko inakalang mangyayari yun. Sip, tulungan ko na po kayo maglinis. Pareho po tayo natalsikan ng dugo ng ahas eh. Sige, itapon na rin natin tong ahas. Pagkatapos maglinis ay pinaupo ko muna si Mang Jun sa rocking chair niya sa may sala. Hindi ko po muna siya pinapasok ulit sa kwarto niya dahil baka may iba pang ahas sa kisame. Ang sabi ko sa kanya ay maglalatag na lang ako ng kutsyon sa sala para doon na muna siya matutulog. Sasamahan ko na rin siya sa sala para hindi siya mag-isa doon. Nagsindi rin po ako ng kandila para may extra kaming ilaw. Buti na lang at andito ka, Iha. Kasi kung wala ka dito, baka patay na ako. Huwag po kayong mag-isip ng ganyan. Ito talaga ang mahirap pag mag-isa ka na lang sa buhay. Maswerte ako at ikaw ang nurse ko. Mabuti ka pa, Iha. Napakamaalaga mo. Di tulad ng asawa ko. Eh, asa na po ba ang asawa niyo? Matagal na siyang wala. Pero alam mo, medyo magkamukha kayo. Kasing ganda mo pa nga siya. Salamat po. Pero bakit niyo po nasabi ang sinabi niyo kanina? Hindi po ba siya mahalaga? Hindi naman siya ganon. Mahirap lang talaga ang sitwasyon namin noon. Pero isa lang ang masasabi ko. Faithful ang asawa ko. May panahon na inakala kong hindi pero minsan ko siyang pinagdudahan. Hindi siya perpekto. Sa katunayan marami siyang sekreto. Pero isang bagay ang sigurado. Tapat siya sa akin. Hindi lang talaga sapat yun para manatili kami sa isa't isa. Naghiwalay po ba kayo? Hindi. Hindi kami nagkahiwalay. Pero sinira ng kanyang madilim na sikreto ang pagsasama namin. Sir Jupiter, sa gabing yun ay isang mabigat na lihim po ang ibinahagi niya sa akin. Ngayon po ay ikikwento ko sa inyo ang nangyari sa mag-asawang June at Myrna at kung paano nasira ang pagsasama nila dahil sa isang madilim na nakaraan. Almost perfect pong maituturing ang marriage nila. Masaya sila kahit wala pang mga anak. Pareho rin po silang successful sa buhay. Isang negosyante si June, may-ari ng pagawaan ng mga sapatos at tsinelas. At dahil dito ay malaking halaga ng pera ang kanyang inaakyat sa kanilang pamilya. Samantala si Myrna naman ang nagmamanage ng kanilang grocery na nasa tabi lang ng malaking bahay nila. Good evening, Han. Good evening. Mukhang masarap tong mga niluto mo ah. Ay, oo, umuwi talaga ako para ipaghanda ka ng dinner. Swerte ko talaga sa'yo, Han.
O sige, kumain na tayo. Tapos na akong kumain kanina. Sorry, hindi kita masasabayan ngayon, Han, ha? Kailangan ko kasing bumalik sa grocery. Ang dami ko pang kailangang gawin. Oh, gabi na. Oo, alam ko. Pero hindi pa tapos yung trabaho ko eh. Pagpabukas mo na lang yan, Han. Tuwing gabi na nga lang tayo nagkakasama eh. Halos hindi na tayo nakakapag-bonding. Sige na. Pasensya na, Han. Hindi ko pwedeng ipagpabukas to. Tatambak lang ang mga gawain ko. Babawi na lang ako sa'yo sa susunod, okay? Hindi raw nagpapigil ang kanyang asawa at kaagad na umalis bago pa man siya makapagsalita ulit. Sir Jupiter, mas lalo pa raw niyang napansin sa mga sumunod na araw ang pagbabago ng kanyang asawa. Para bang lumalayo ang loob nito sa kanya. Hindi naman ito dating ganun. Natural daw sa asawa niya ang pagiging sweet noon. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit ito nagbago. Isang gabi po, nagising raw siya dahil sa sobrang likot ng kanyang asawa. Pabaling-baling ito sa higaan at tila hindi mapakali. Nang lingunin niya ito, nakita niyang tulog pa rin ito pero pawis na pawis at umuungol na parang nahihirapan. Tama na. Tama na, please. Han, gising ka. Han, Wala akong kasalanan. Hindi ko sinasadya. Han, nananaginip ka lang. Gumising ka. Pagod na ako. Bakit ba ayaw mo akong tigilan? Anong nangyayari? Karoon ka yata ng masamang panaginip eh. Oh, saan ka pupunta? Bigla na lang daw pong bumangon ang kanyang asawa at lumabas ng kwarto. Tinawag niya ito pero hindi raw ito nakinig sa kanya. Dire-diretso lang itong naglakad hanggang sa kusina. Kagad naman niya itong sinundan dahil nag-aalala siya. Naabutan niya itong umiinom ng tubig. Bakas pa rin sa mukha nito ang takot. Han, ano ba nangyayari sa'yo? Wala, okay lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Paano hindi ako mag-aalala kung nakakaganyan ka? Hindi. Masamang panaginip lang siguro yun. Kaya huwag mo na lang masyadong isipin. Pero, Lahat naman tayo nananaginip ng masama. Walang kakaiba dun. Hindi naman to big deal. Kaya huwag mo nang gawing issue, okay? Hindi na raw siya nakapagsalita pa dahil napansin niyang nairita na ang kanyang asawa. Sa mga sumunod na araw, mas lalo pa itong naging cold and distant sa kanya. Para bang masyado nitong nilulunod ang sarili sa trabaho. Halos wala na silang panahon para sa isa't isa. Minsan ay naiisip niya na baka hindi na siya mahal ng kanyang asawa. Kung ano-anong bagay na lang daw po ang pumapasok sa kanyang isip. ano ka mo? Ulitin mo nga sinabi mo, Stephanie. Nakita ko ho kasi yung asawa niyo last week sa isang cafe. May kasama siyang lalaki at mukhang ang sweet po nila. Hindi kayo nilalagyan mo lang na mali siya yung nakita mo. Ay, hindi po, sir. Sigurado po ako sa nakita ko. Nakita ko talagang hinawakan ng lalaki yung kamay niya. Hindi ko na nga po sana sasabihin sa inyo eh. Ayoko po kasing masaktan kayo eh. Ilang araw ko po itong pinag-isipan. Hanggang sa na-realize ko po na bilang asawa niya, karapatan niyo pong malaman ng totoo. Iintindihan ko kung saan ka nang gagaling, Stephanie. Salamat sa concern mo. Pero imposible yung sinasabi mo. Hindi ako magagawang pagtaksilan ng asawa ko. Mahal na mahal ako nun. Kaya sana hindi na ito mauulit, okay? Huwag mo nang ichichismis ang asawa ko sa susunod, ha? Gawin mo na lang na maayos ang trabaho mo bilang sekretary ko. Naggalit raw po siya sa kanyang secretary nung time na yun dahil nasa in denial stage pa siya. Hindi niya kayang tanggapin na kaya siyang lukuhin ng asawa niya. Sa nakalipas na mga taon ay pareho silang faithful sa kanilang marriage. At hindi niya ma-imagine na magagawa nitong magtaksil at sirain ang kanilang pagsasama. Pero naisip niya na kailangan pa rin niyang makasiguro
at malaman ang katotohanan. Kaya nakagawa raw po siya ng isang mabigat na desisyong kahit kailan ay hindi niya naisip na magagawa pala niya. Sir Jupiter, sinundan niya ang kanyang asawa. At ang sumunod na mga nangyari ang bumago sa buhay nila. Han, alis na ako. Marami pa akong kailangan gawin sa trabaho eh. Sige Han, mag-ingat ka. Ikaw, saan ka ngayon? Ano namang klaseng tanong yan? Saan pa ba? Di sa grocery natin. Ah, okay. Baka may iba ka pang lakad. Masyado akong busy sa pagpapatakbo ng grocery natin. Halos wala na nga akong time para mag-unwind eh. Nung araw na yun, pinaniwala raw niya ang kanyang asawa na pupunta na siya sa factory. Ang hindi nito alam, nagpark lang siya malapit sa bahay nila. Hinintay niyang lumabas ng bahay ang kanyang asawa at laking gulat niya nang makitang pumara ito ng taxi. Ni hindi man lang daw ito dumaan sa grocery. Nanginginig ang kanyang mga kamay na hawak ang manibela. Napalunok siya at huminga ng malalim bago pinaandar ang kotse para sundan ito. Hindi, imposible. Kailangan ko magtiwala sa asawa ko. Di niya ako lulukuhin. Tagal-tagal na namin nagsasama. Kasal kami. May pa ba niya ako lulukuhin? Pagkalipas ng ilang minuto ay nakita po niyang huminto sa isang coffee shop ang taxi na sinasakyan ng asawa niya. Nagpark rin daw siya doon pero hindi na siya pumasok. Sakto naman daw na malapit sa bintana ang inupuan ng kanyang asawa. At halos gumuho po ang kanyang mundo nang makitang isang lalaki ang kasama nito. Bagaman nasa malayo napansin niya na may hitsura ang nasabing lalaki. Sa tansya niya ay magkaedad lang sila. Matangkad raw ito, matikas, malinis tingnan at halatang may kaya sa buhay. Kitang-kita raw niya kung paano nito hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Umasa siya na ilalayo ng asawa niya ang kamay nito pero hindi nito ginawa. Tama si Stephanie. Pinagtataksilan nga ako ng asawa ko. Sir Jupiter, naghalo raw ang galit at sakit sa puso ni Mang June nung oras na yon. Gustong-gusto na niyang sugurin ang dalawa sa loob ng coffee shop pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Wala kasing mangyayaring maganda kung magpapadala siya sa galit. Kaya kahit mahirap, nagdesisyon siyang umalis na lang pero kukumprontahin niya si Myrna pagka-uwi nito ng bahay. Diyos ko, paano naguha ni Myrna to sa akin? Kala ko, maayos at masaya kami. Nagmamahalan kami. Wala naman akong pagkukulang sa kanya. Ginagawa ko naman ang lahat para hindi sumakit ang ulo niya sa akin. Kaya bakit niya nagawa to? Wala akong kaalam-alam. Baka matagal na ang relasyon nila. Baka matagal na niya akong pinagmumukhang tanga. Hindi pwede to. Magbabayad sila. Dahil po sa tindi ng kanyang emosyon ay hindi na siya nakapag-focus ng maayos sa pagmamaneho. Di raw po niya namalayan na bumangga na pala siya sa isang malaking poste. Dumilim ang kanyang paningin, pero ang nasa isip niya pa rin ay ang kataksilan ng kanyang asawa. Han, sa wakas gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Teka lang ha, tatawagin ko yung doktor. Sandali lang. Nagising po siya na nasa ospital at kumikirot ang bawat bahagi ng kanyang katawan. May benda rin daw po siya sa ulo at halos hindi siya makagalaw dahil sa bigat ng kanyang pakiramdam. Pero nung nakita niya ang kanyang asawa ay hindi pa rin nawala o nabawasan man lang ng kahit konti ang pagkamuhi niya dito. Halos hindi niya ito kayang tingnan o kausapin. Han, mabuti na lang at wala kang tinamong serious damage sa nangyaring aksidente. Pero marami kang sugat.
Pero sabi naman ng doktor, maghihilom din daw yan in no time. Ano ba kasing nangyari? Hindi ko ma-imagine na naaksidente ka eh. Ikaw na yata yung pinakamaingat na driver na nakilala ko. Masama ba yung pakiramdam mo nung nagmamaneho ka? Sa susunod kasi magdoble ingat ka ha. Alam mo namang may sakit ka sa puso eh. Buti na lang talaga. Ewan ko ba, hindi ko ma-imagine ang worst case scenario. Salamat na lang talaga sa Panginoon at niligtas ka niya. O kumusta na bang pakiramdam mo? Gusto ko na matulog. Kakagising mo lang ah. Han, akala mo ba hindi ko napapansin? Halos hindi mo ko kinakausap. May problema ba? Alam kong masakit ang katawan mo at wala ka sa magandang kondisyon. Pero asawa mo naman ako. Kailangan kong malaman kung anong nararamdaman mo. Ano, may problema ba tayo? Ano sa tingin mo? Pwede bang diretsuhin mo ko? Ayaw makipag-usap ngayon kaya please iwanan mo muna ako. Hindi ko na nga po sana sasabihin sa inyo eh. Hindi, tama lang ang ginawa mo. Dahil kung hindi ka nagsumbong sa akin, hindi ko rin maiisipang sundan siya. At siguro hanggang ngayon, wala pa rin akong kaalam-alam sa panluloko niya. Maging ako rin naman po, hindi rin po ako makapaniwala na magagawa ni ma'am sa inyo yon. I mean, pag tinitingnan ko po kasi kayo, ang nakikita ko perfect couple. Masaya, successful, nagmamahalan, at loyal kayo sa isa't isa. Lagi niyo pa nga pinagmamalaki si ma'am sa amin eh, dahil faithful siya sa inyo. Faithful? Tanga-tanga ko. Oh, Stephanie, dito ka pala. Mabuti naman at napadalaw ka. Kanina ka pa? Good morning po. Dinalaw ko lang po si sir. Pero aalis na rin po ako. Kailangan ko pa pong pumunta sa factory. Maraming kailangan gawin. Lalo na ho't nandito pa sa ospital si sir. Oo nga eh. Ikaw munang bahala sa factory ah. Baka matagal pa bago makarecover ang sir mo. Wag ko kayo mag-alala. Ako na hong bahala sa lahat. Sige, mauna na po ako, ma'am. Sir. Hi, Han. Nagdala ako ng prutas para sa'yo. Alam mo, makakatulong to para sa recovery mo. Ikaw ba, nakatulog ka na ng maayos kagabi? Kumusta yung pakiramdam mo? Ano, hindi mo pa rin ako kakausapin? Kanina lang naabutan ko kayo ni Stephanie na nag-uusap ah. Ba't parang mas gusto mo pang kausapin yung sekretary mo kaysa sa asawa mo? Pwede ba masama ang pakiramdam ko? Ayoko makipag-away sa'yo. Hindi ako nakikipag-away. Gusto ko lang namang malaman kung bakit ganyan ka. Ano ba kasalanan ko? Talaga ba? Seryoso ka sa tanong mo? Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo kung anong kasalanan mo sa akin? Diretsuhin mo na kasi ako. Alam ko na ang sikreto mo. Alam kong pinagtataksilan mo ako. Nanlaki raw po ang mga mata ni Myrna. Namutla at hindi nakapagsalita. Halatang nagulat raw ito sa kanyang sinabi. Mali ka nang inaakala. Kung ano man yung iniisip mo, mali ka. Pwede ba? Huwag mo akong gawing tanga. Nakita ko mismo ang kataksilan mo. Hindi, June. June, maniwala ka naman sa akin. Hindi kita pinagtaksilan. Hindi ko yan magagawa sa'yo. Kilala mo ko, di ba? Alam mo kung gaano kita kamahal. Kaya pala unti-unting nagbabago yung pakikitungong mo sa akin. Hindi ka na kagaya ng dati. Yung pala nakahanap ka na ng iba. Makinig ka naman sa akin. Wala nga akong iba. Hindi ako nagtataksil sa'yo. Tama na! Huwag mo nang paikutin ang ulo ko. Ang tagal mo na siguro ako pinagbumukat tanga. Akala mo siguro hindi ko malalaman? Ha? Kasi alam mo kung gaano kita kamahal at kung gaano kalaki ang tiwala ko sa'yo pero... Han, anong nangyayari sa'yo? Hindi ako makinga. Ay, Diyos ko, inatake ka sa puso. Dahil sa sobrang pagbuhos ng kanyang emosyon ay inatake raw po siya sa puso. At ang huli po niyang nakita ay ang luhaang mukha ng kanyang asawa bago tuluyang nagdilim
ang kanyang paningin. Sir Jupiter, na comatose raw po si Mang June at halos isang buwan rin daw na hindi nagkamalay. Pero nang nagising po siya ay isiniwalat ng kanyang asawang si Myrna ang buong katotohanan sa pagkatao nito at sa nakaraan nito. Ang susunod na bahagi po ng kwentong ito ay mula sa confessions ni Myrna na ikinuwento naman po ni Mang June sa akin. Ayon kay Myrna, hindi niya kayang manatili sa ospital nung nakomatose ang kanyang asawa. Sakto naman na dumating ang mga kamag-anak ni Mang June, kaya alam niya na may mag-aalaga sa asawa niya kahit na umalis siya. Nagdesisyon po si Myrna na umalis pero hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa mga ito ang dahilan. Hindi na raw po siya nagpaalam. Ano po? Umuwi siya sa Pangasinan habang comatose kayo sa ospital? Paano niya nagawa yun? Hindi siya umalis para tumakas o iwan ako. Umalis siya para umanap ng kasagutan at solusyon sa problema namin. At naniwala po kayo sa kanya? Naniwala ako sa kanya at hanggang ngayon naniniwala pa rin ako. Alam kong totoo ang mga sinabi niya sa akin. Ano raw po ba ang nangyari nung pumunta siya ng Pangasinan? Nabuksan ang nakaraan na siyang sumira sa kasalukuyan at kinabukasan. Ano pong ibig niyong sabihin? Myrna, anong ginagawa mo rito, anak? Hindi ka man lang nagsabi na uuwi ka na. Tay, tulungan niyo ho ako. Ibang-iba na raw ang hitsura ng bahay ni Myrna sa Pangasinan, Sir Jupiter. Dati raw kasi ay makulay ito. Buhay na buhay. At sa unang tingin pa lang, alam mo na kaagad na may kaya ang pamilyang nakatira doon. Pero nung umuwi si Myrna, nalungkot siya nang makita ang bahay nila na pinaglumaan na ng panahon. Kinakalawang at inaamag na ito. Marupok na rin ang pundasyon na para bang guguho anumang oras. Tay, hindi niyo pa rin pala tinatapon yung alagang ahas niyo? Matagal ko na ho kayong pinagsabihan na wag niyo nang alagaan yan. Delikado. Ano ka ba naman, anak? Huwag mo nga pinakikialaman tong alaga ko. Alam mo bang ito ang lucky charm ko? Paano naman naging lucky charm yan ni ahas yan? Alam mo naman na walang klarong diagnosis itong sakit ko. Pati nga mga doktor, hindi na alam kung paano pa ako pagagalingin. Para raw may kung anong umigop ng buhay sa katawan ko. Basta ho, ituloy niyo lang ang pag-inom ng gamot niyo. Ay, kung hindi dahil sa alaga kong ahas, baka matagal na akong patay. Huwag nga kayong magsalita ng ganyan, Tay. Comatose na nga yung asawa ko eh. Tapos kayo naman kamatayan ang iniisip niyo. Nagsasabi lang ako ng totoo. Itong ahas na to ang nagpapahaba ng buhay ko. Malakas ang kutob ko. Ito ang tumutulong sa akin. Nako, bahala na nga kayo. Napansin po niya na nagmamadali ang katulong sa bahay na si Aling Martha. Dala nito ang mga gamit nito. Mabilis raw po niya itong pinuntahan at tinanong kung ano ang nangyayari. At bakas raw ang takot sa mukha ng matanda nang sabihin itong aalis na ito. Ayon kay Aling Martha, hindi na raw nito kayang magtagal pa sa isinumpa nilang bahay. Tutal ay nagbalik na siya at may makakasama na ang tatay niya, aalis na raw ito. Sinubukan niya itong pigilan pero ayaw nitong makinig. Kaya sa huli, wala na po siyang nagawa. Papayaan mo na yon. Sa tingin ko nag-uulyanin na yun si Martha. Kung ano-ano na lang ang sinasabi. Isinumpa raw yung bahay natin eh. Marami raw mga kakaibang bagay ang nangyayari dito. Wala naman ako napapansin kakaiba rito. Araw-araw akong naririto sa bahay na to. Kahit kailan, wala naman akong naramdaman o nakitang nakakatakot.
Ang sabi, may kaluluwa raw ng batang naglalaro. Gabi-gabi raw itong nagpaparamdam. At sabi niya ilang beses raw niyang nakita yung isang babaeng taong grasa na parang nakamasid daw sa labas ng bahay. Hindi totoo yun. Huwag mo na masyadong isipin o seryosohin ang mga sinasabi ni Marta. Kaya na sinabi ko sa'yo. Malakas ang kutob ko na nag-uulyanin na yan. Sa kabila po ng mga sinabi ng tatay niya ay hindi pa rin napanatag ang kanyang loob. May tila nagsasabi sa kanya na totoo ang mga sinabi ni Aling Marta. Dumagdag lang daw po ito sa mga isipin niya kaya napaisip siya kung tama ba ang desisyon niyang umuwi. Sa unang gabi pa lang, hindi na siya mapakali. Pabaling-baling siya sa higaan at hindi makatulog para raw kasing may nakatingin sa kanya at nagmamatsyag sa bawat kilos niya. Naisipan po niyang umalis na lang pero hindi pwede dahil kailangang masagot ang lahat ng tanong niya. Oh, anak, saan ka pupunta? Kahit saan. Basta malayo sa impyernong bahay na to. Anak, huwag kang umalis. Matulog ka na lang sa kwarto mo. Halina't lasing ka na. Hindi ako lasing. Anak, makinig ka na lang sa akin. Mirna, anak, ano ka ba? Hindi ka pwedeng magmaneho. Lasing ka. Di ba, hayaan nyo na lang ako. Mas mabuti pa nga siguro kung maaksidente ako at mamatay. Para matawa na si nanay. Siguro naman magse-celebrate na yun pag nawala ako. Diyos ko, ano pa yung sinasabi mo? Wala na siyang ibang makikita sa akin. At kahit naman kailan wala siyang nakita kundi pagkakamali ko eh. Wala na akong ginawang tama sa mata niya. Kaya ayoko na. Pagod na ako. Mirna! Bumaba ka dyan! Hindi ka pwedeng magmaneho! Huwag matigas ang ulo! Hindi niyo na ako mapipigilan. Dire-diretso raw na nagmaneho si Mirna kahit halos hindi na niya nakikita ng maayos ang daan. Nanginginig ang kanyang mga kamay na hawak ang manibela. Wala rin daw tigil sa pagtulo ang kanyang luha, Sir Jupiter. Alam raw niya na nananaginip lang siya. Sa nakalipas na mga taon na ilang beses niya na itong napanaginipan, parehong eksena, walang nagbabago. Panaginip pero totoong nangyari sa nakaraan. Ayaw siyang tigilan at patahimikin. Muli ay trumiple ang tibok ng kanyang puso nang makita ang batang lalaki na nakatayo sa gitna ng kalsada. Tama na! Tama na, please! Bakit ayaw na naman gumana ng preno? Ilang beses ba itong mangyayari ng paulit-ulit? Hindi! Hindi! Tama na! Bakit palagi ko itong napapanaginipan? Bakit lagi akong binabalik sa gabing to? Hindi ko naman sinasadya yung nangyari ah. Aksidente yun, wala akong kasalanan. Mirna! Diyos ko! Anong nangyayari dito? Tay, hindi ko sinasadya. Nasagasaan mo ang batang ito. Wala akong kasalanan. Totoy, naririnig mo ba ako? Dadaling kita sa ospital. Huwag kang bibitiw ha. Lumaban ka. Tay, huwag niyo po hayaang mamatay yung bata, please. Hindi po siya pwedeng mamatay. Ako nang bahala dito. Tay, tulungan niyo ko. Ayoko pong makulong. Hindi ka makukulong. Paano kung... Umuwi ka na. Bilisan mo. At tandaan mo, walang kahit sinong pwedeng makaalam na nangyari sa gabing ito. Panaginip lang. Isang masamang panaginip na naman.
Sino yon? Napatingin po siya sa may bintana kung saan nanggaling ang katok at nanlaki ang kanyang mga mata nang makakita ng isang babaeng nakaitim na nakatayo sa labas ng bintana. Magulo po ang buhok nito, maruming tingnan, isang taong grasa. Muli raw pong pumasok sa isip niya ang tungkol sa mga sinabi ni Aling Martha. Totoo ngang may taong grasa na nagmamasid sa labas ng bahay nila at siya na mismo ang nakakita dito. Sino ka? Ano kailangan mo sa amin? Sagutin mo ko, sino ka? Magpakilala ka, bakit ka nandito? Imbis na sumagot ay ngumisi lang daw po ito at basta na lang tumakbo ng sobrang bilis. Tumaas po ang kanyang balahibo dahil tila tumatak na sa isip niya ang malademonyong ngisi ng taong grasa. Sir Jupiter, sinubukan raw ni Myrna na mamuhay ng normal habang nasa probinsya. Siya muna ang nag-alaga sa kanyang tatay. Pinaghahanda niya ito ng pagkain. Sinisiguradong umiinom ito ng gamot at nagpapahinga ng maayos. Tuwing umaga ay pumupunta rin daw siya sa palengke upang mamili. Pero napapansin niya na pinagtitinginan siya ng mga tao. At kung minsan ay napapansin pa niyang nagbubulungan ang mga ito. Mula pa lang kasi noon ay pinagchichismisan na ang pamilya nila sa kanilang lugar. Naniniwala kasi ang mga ito na isinumpa raw sila. Sunod-sunod kasi ang pagkamatay sa kanilang pamilya. Sabay na namatay ang kanyang lolo't lola. Sinundan naman ng nakababata niyang kapatid at huling namatay ang kanyang nanay. May nagsasabing dahil ito sa matandang puno ng akasya sa harap ng bahay nila na basta na lang pinutol ng tatay niya. Isinumpa raw sila ng engkanto. Pero ang hindi nila alam, mas malala pa sa engkanto ang totoong dahilan ng sumpa sa kanilang pamilya. Huwag mo nalang pansinin, huwag mo pansinin. Huwag mong patulan. Hindi nila alam kung anong sinasabi nila. Teka, ito yung taong grasang nagmamasid sa labas ng bahay namin, ha? Pati ba naman dito sa palengke, nagmamatsyag siya? Tumindig ang balahibo niya nang makita ang taong grasa na nakatayo sa di kalayuan. Matalim ang titig nito sa kanya dahilan para sumama ang pakiramdam niya. Pero tinatagan raw po ni Myrna ang kanyang sarili at nilapitan ito. Teka sandali, ba't mo ako sinusundan? Ano ba talagang kailangan mo, ha? Magsalita ka nga. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Lubayan mo nga kami! Nagulat po siya nang bigla siya nitong tinulak at basta na lang tumakbo ng mabilis habang galit na bumubulong-bulong. Bumagsak siya sa lupa at nahulog ang mga pinamili niyang isda at gulay. Pero wala ni isa sa mga tao sa palengke ang tumulong sa kanya. Tiningnan at pinag-usapan lang siya ng mga ito. Ano? Bakit kayo nakatingin sa akin? Tapos na ang palabas! Kaagad po niyang pinulot ang mga pinamili. Pagkatapos ay tumakbo siya para habulin ng taong grasa. Hindi na niya inisip ang takot. Nung oras na yon, determinado po siyang makausap ito at malaman kung ano ang kailangan nito. Nahirapan siyang matuntun ito hanggang sa umabot siya sa isang tahimik na lugar. Malapit raw po ito sa isang abandoned property at walang ibang tao roon. Nakalayo na yata siya. Nagsasayang lang ako ng oras eh. Diyos ko, ano ba nangyayari sa akin? Hinahanap mo ba ako? Ikaw, Gusto mo akong kausapin? bakit ka nagmamasid sa labas ng bahay namin? Ba't mo ko sinusundan? Ano bang kailangan mo? Pera ba? Hindi nyo madadaan sa pera ang lahat ng bagay. Bigla raw po nitong hinawakan ang kanyang braso ng sobrang higpit. Nasaktan po siya at nagpumiglas pero masyado itong malakas. Parang nag-aapoy raw ang mga mata nito sa galit.
Dumoble ang takot ni Mirna dahil sa nakita niyang ekspresyon nito. Bitiwan mo nga ako, ano ba? Hindi mo matatakbuhan ang nakaraan. May utang ka sa anak ko. Maniningil siya. Hindi ka niya titigilan. Anong utang ang sinasabi mo? Wala akong utang sa kahit kanino. Demonyo ka! Sa wakas ay binitawan na raw siya nito. Pagkatapos ay muli itong tumakbo ng sobrang bilis. Dahil sa takot ay hindi na niya ito sinubukan pang habulin. Pero isang palaisipan sa kanya ang sinabi ng babae. Anong nakaraan? Anong utang ang kailangan niyang pagbayaran? Hanggang sa makauwi siya sa bahay ay ito pa rin ang tumatakbo sa kanyang isip. Wala siyang naaalalang kahit anong atraso na pwedeng dahilan ng galit nito. Hindi kaya. Hindi. Imposible. Ang tagal na nun. Naayos na yun ni tatay eh. Pero paano kung... Diyos ko. Isang alaala raw po ang pumasok sa kanyang isip. Masamang alaala. Madilim na nakaraan. Ito lang ang posibleng utang na kailangan niyang pagbayaran. Tayo, ano pong nangyari? Naayos ko na ang lahat. Wala ka nang dapat ipag-alala. Kumusta po yung bata? Dinala niyo ba siya sa ospital? Oo. Dinala ko sa pinakamalapit na ospital. Malaki ho ba yung pinsala niya? Buhay po siya, di ba? Mirna, pwede ba? Huwag ka nang maraming tanong. Basta't magtiwala ka na lang sa akin at inayos ko na ang lahat. Wala ka nang dapat ipag-alala. Tay, please sagutin niyo naman ako, buhay ba yung bata? Oo, buhay ang bata. Nasa ospital. Ano, hindi ba ako makukulong? Hindi. At hindi ko hahayaang mangyari yan sa'yo. Kaya walang pwedeng makaalam ng nangyari. Maliwanag ba? Itikom mo yung bibig mo. Kung ayaw mong makulong, ibaon mo na ang lahat ng ito sa limot. Tay, Oh, anong problema? Bakit ang putla mo? May sakit ka ba? magsabi kayo ng totoo. Anong nangyari dun sa bata? Sinong batang tinutukoy mo? Tay naman, wag naman na kayo magmaang-maangan. Alam nyo kung sino yung tinutukoy ko. Hindi kita maintindihan. Yung batang nasa gasaan ko nga, anong nangyari sa kanya? Sabihin nyo sa akin yung totoo. Oh, ang tagal na nun ah. Bakit mo naman biglang naitanong? At saka diba, sinabi ko na sa'yo, ibaon mo na yun sa limot. Kailangan kong malaman yung totoo dahil malakas ang kutob ko na may kinalaman to sa lahat ng mga nangyayari at nangyayari sa pamilya natin. Imposible ang sinasabi mo. Ang nakaraan ay nakaraan na. Huwag na natin pag-usapan pa. Tay, please, nakikiusap naman ako sa inyo. Sabihin nyo na sa akin yung totoo. Ano ho bang nangyari sa bata? Ano bang gusto mong marinig? Na namatay ang bata? Oo, namatay siya pagkatapos mo sa kasaan. Diyos ko. Hindi ko na sinabi sa'yo dahil ayokong masira ang buhay mo. Alam ko na kapag nalaman mo ang totoo, sisisihin mo lang ang sarili mo. Kilala kita. Baka nga, ikaw mismo ang magsuplong sa sarili mo sa mga pulis. Kahit na takot ka pang makulong. Yun naman talaga ang tama eh. Nagkasala ako. Kaya dapat lang napagbayaran ko yung kasalanan ko. Hindi maaari. Lalo na ng mga panahong yon. Alam mo naman na nagtatrabaho ako bilang assistant sa isang big time na politiko noon, di ba? Malilintikan ako kapag nalaman ng amo ko na nakapatay ng bata ang anak ko. Magiging kasiraan ito sa reputasyon ng pamilya natin. At madadamay pati ang amo ko. Masisipak ako sa trabaho. Anong ginawa niyo? Nakipag-areglo ako. Kinausap ko ang lola ng bata. Pinalo ko ng malaking halaga
Tinanggap naman. Nagalit at nagmatigas yung nanay ng bata pero wala ring nagawa para kontrahin ang kanyang ina. Diyos ko. Isang batang ina ang nanay ng batang nasa kasaan mo. 15 anyos pa lamang siya noon. Tinagpuan ng kanyang nobyo. Mahirap ang buhay nila kaya malaking tulong ang ibinigay ko sa kanilang pera. Binayaran niyo yung hustisya. Kung makapagsalita ka parang ang sama-sama kong tao. Bakit hindi ba? Mirna, magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Ginawa ko ang lahat ng yon para sa'yo. Pagkatapos kong linisin ang kalat mo, ito ang ikakanta mo sa akin. Wala kang utang na loob. Hindi niyo naman yun ginawa para sa akin eh. Ginawa niyo yun para sa sarili niyo. Kaya pala nung nasagasaan ko yung bata, sunod-sunod na yung pagkamatay dito sa pamilya natin. Sinisisi mo ba ako? Hindi, tay. Mas sinisisi ko nga yung sarili ko eh. Kasalanan ko lahat ng nangyari. Nadamay lang yung buong pamilya natin sa karma ko. Iyak raw po siya ng iyak kinagabihan at hindi nakatulog. Nasa isip pa rin kasi niya ang mga nalaman mula sa kanyang tatay. Hindi siya makapaniwalang nakapatay siya ng bata at wala siyang kaalam-alam sa totoong nangyari sa loob ng mahabang panahon. Nung gabing yun ay nagdasal po siya sa loob ng kanyang kwarto, pero natigilan siya ng makaamoy ng kandila at bulaklak. Saan galing yun? Tay, ikaw ba yan? Ayoko ho munang makipag-usap, tay. Huwag muna ngayon. Tay, ano ba? Gabi na, matulog na lang kayo. Pero dahil ayaw talaga nitong tumigil sa pagkatok, tumayo na si Mirna at pinagbuksan ito ng pinto. Ngunit Bakit walang tao? Sino yung kumakatok kanina? nagtaka po siya nang makarinig ng boses ng isang batang lalaki na tumatawa. Paano yun nangyari? Wala namang bata sa bahay nila. Sa may sala raw po nang gagaling ang ingay. Para bang may batang naglalaro doon. Dahan-dahan po siyang naglakad patungo sa sala pero pagkarating niya doon, wala siyang nakitang kahit sino hanggang sa narinig po niyang bumukas sara ang pinto sa kwarto ng tatay niya. Nag-alala siya dahil sino naman ang papasok sa kwarto nito. Mabilis po siyang tumakbo at pinuntahan ang kanyang tatay. Pagkapasok niya sa kwarto nito ay naabutan po niya itong mahimbing na natutulog. Wala ring ibang tao sa kwarto nito. Nakarinig na naman daw po siya ng malakas na katok sa pinto. Sa pagkakataong yun ay mula na sa labas ng bahay ang katok. Naggalit na raw po si Mirna dahil pakiramdam niya ay pinaglalaroan siya ng kung sino man ang kumakatok. Mabibigat po ang hakbang niya nang pumunta sa may pinto at pinagbuksan ang kung sino mang kumakatok. Pero muli, wala na naman siyang nakitang tao. Kung sino ka man, umalis ka na dito! Tigilan mo na ako! Hindi mo ako matatakot! Habang sumisigaw ay nakita po niya sa di kalayuan ng isang batang lalaki. Sobrang putla raw po ng balat nito. Kulay itim ang mga mata at tumutulo ang napakaraming dugo sa katawan nito. Napatras si Mirna sa takot at mas lalo siyang nagulantang nang biglang lumabas ang taong grasa at tumayo sa tabi ng batang multo. Hindi! Hindi! Tama na! Ayoko na! Sa tatay. Tay. Laking gulat raw niya nang marinig ang kanyang tatay na sumisigaw ng malakas na parabang nahihirapan. Kaya mabilis po siyang tumakbo pabalik sa kwarto nito. Tay. Tay, ba't niyo sinasakal yung sarili niyo? Tigilan niyo na yan! Tay! Kagad raw po niya itong nilapitan at pinigilan sa ginagawa nito.
Nakapikit pa rin ang mga mata nito habang sinasakal ang sarili para bang nananaginip lang. Nahirapan raw siyang pigilan ito dahil sobrang lakas ng tatay niya. Mabuti na lang at nagtagumpay siya sa huli. Nakahinga po siya ng maluwag ng tuluyang magising ang kanyang ama. Panaginip! Panaginip lang! Ano ho bang nangyayari sa inyo? Ba't niyo sinasakal yung sarili niyo? Nananaginip ako. May anino raw ng bata sa loob ng kwarto ko. Nilapitan niya ako pagkatapos sinakal niya ako. Hindi ko maigalaw ang katawan ko. Kaya hindi ko siya magawang labanan. Anong bata? Oo. Tay, kanina lang may nakita akong multo ng isang batang lalaki. Maputla siya. Duguan siya at kasama niya yung taong grasa na laging nagpapakita sa akin. Ano bang pinagsasasabi mo? Walang multo. Walang taong grasa na pupunta rito. Imposibleng hindi niyo sila nakita kahit minsan. Malakas ang kutob ko, yung batang multo. Siya ang batang nasagasaan ko. Hindi. Imposible ang sinasabi mo. Tay, sinisingil niya lang ako sa nagawa kong kasalanan. Ayaw niya akong tigilan. Kung totoong mang nagpaparamdam nga sa'yo ang batang yon, wala na tayong utang sa kanya. Sa dami ng miyembro ng pamilya natin ang nawala, bayad na tayo. May interest pa. Pero tay, sa tingin ko tayong dalawang gusto niyang pagbayarin. Akong pumatay sa kanya. At ikaw naman ang nagtakip ng hustisya gamit ng pera. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Tay, baka kailangan ko na pong ikumpisal ang kasalanan ko. Nababaliw ka na ba? Gusto mo ba akong makulong? Pero baka ito lang yung paraan para tigilan niya na tayo. Kailangan niyang makamit ang hustisya sa pagkamatay niya. Hindi! Hindi ko gagawin yan. Walang makakaalam ng nangyari. Huwag mong sayangin ang lahat ng ginawa ko para sa'yo. Pero tay, Huwag ka nang maniwala sa multo-multo na yan. Hindi mo sila dapat kinakatakutan. Tayo ang buhay. Kaya mas malakas tayo sa kanila. Naguguluhan na raw po noon si Myrna, Sir Jupiter. Isang bahagi po kasi ng isip niyang nagsasabing gawin ang tama. Kailangang makamtan ng bata ang hustisya upang tuluyan na itong manahimik. Sa kabilang banda, hindi rin niya kayang sirain ang buhay niya at alam niyang katapusan na niya sa oras na may makaalam ng kanyang sikreto. Isa pa, alam niyang hindi siya hahayaan ng kanyang ama na sabihin ang totoo. Nakatulog na lang daw siya kakaisip kung ano ang gagawin. At sa gabing yun, muli na naman siyang binisita ng isang masamang panaginip. nandito na naman siya. Masasagasaan ko na naman siya. Ba't ba kailangan ko itong danasin ng paulit-ulit? Nakatayo na naman sa gitna ng kalsada ang batang lalaki pero sa pagkakataong ito, nakita niyang ngumisi ito ng sobrang lapad. Kinilabutan raw siya sa kanyang nakita para kasing may ibang ipinapahiwatig ang ngiti ng bata. Sinubukan niyang pumreno pero ayaw na namang gumana. Tuloy-tuloy lang sa pagandar ng kotse na parabang may sariling buhay. Hindi. Tulong! Biglang may lumitaw na babae sa kanyang likod doon sa may backseat ng kotse. Nakasusulasok raw po ang amoy nito at nang tumingin siya sa salamin ay nakita niya ang taong grasa na laging sumusunod sa kanya. Ngumisi rin ito dahilan para mas lalo siyang kilabutan. Umalis ka na dito! Tigilan mo na ako! Nakita niya ang marurumi nitong kamay na hinawakan ng kamay niyang nasa manibela. Para bang ito na ang kumukontrol at nagmamaneho sa kotse. Sige, ituloy mo lang. Gawin mo. Hindi, please, ayoko. Gawin mo! Sagasaan mo ang anak ko! Huwag kang iiyak. Di ba mamamatay tao ka naman? Ha? Anak mo siya?
Hindi na raw ito nakasagot dahil tuluyan na niyang nasagasaan ang bata. Sigaw siya ng sigaw habang umiiyak. Nawala na rin ang taong grasa na nasa likod niya. Takot na takot po siya nung oras na yun. Alam niyang nasa loob siya ng isang masamang panaginip. Pero pakiramdam niya ay hindi na siya magigising. Baka ito na raw ang kabayaran sa kanyang kasalanan. Nasaan kayo? Magpakita kayo sa akin. Gusto niyo maghigante, di ba? Sige na! Gawin niyo na! Gawin niyo na ang gusto niyo! Mula sa kung saan ay bigla na lang daw lumitaw ang mag-ina. Sa gulat po niya ay natumba siya at napahiga sa lupa. Nagkasalubong ang mga mata nila at nakita niya ang nag-aapoy na galit sa ekspresyon ng mag-ina. Mabilis raw siyang nilapitan ng mga ito. Pagkatapos ay sabay siyang sinakal. Kakagising lang daw niya mula sa masamang panaginip na yon nang makarinig siya ng ingay sa may sala. Kaagad siyang lumabas para i-check ang kung anong nangyayari at naabutan niya ang kanyang tatay na pinapakain ng hilaw na karneng manok ang alaga nitong ahas. Nakalagay sa isang malaking cage ang alaga nito at nakita niya kung gaano kabilis nitong inubos ang karne. Para bang gutom na gutom ang ahas. Kahit oras na ng gabi ngayon niyo talaga pinapakain ng alagang ahas niyo? Gutom na tong mga alaga ko, anak. Patagal na tong hindi kumakain. Alam mo naman na mahirap na ang buhay ko ngayon. Kaya hindi ko napapakain ng araw-araw ang mga alaga ko. Ano ho? Di ba dapat regular niyo tong pinapakain? Alam ko naman, pero... Ay naman. Huwag kayong mag-alaga ng kahit anong klaseng hayop kung hindi niyo naman to kayang pakainin ng maayos. Lalo pa't ahas yung inaalagaan niyo. O, paano kung makawala yan tapos gutom na gutom pa? Hayaan mo na lang ako dito, anak. Ito na lang ang kasiyahan ko. Sige na. Bumalik na ho kayo sa kwarto niyo at magpahinga. Nagpunta raw po siya sa simbahan kinabukasan para humingi ng guidance sa Panginoon. Kailangan rin po niya ng lakas upang makayanan ang mga hinaharap na pagsubok. Magulo ang kanyang isip noon. Hindi pa rin niya alam kung ano ang gagawin. Lumabas po siya ng simbahan na nalilito pa rin. Pero kahit papaano raw ay gumaan ng konti ang kanyang pakiramdam. Pero muling bumalik ang takot sa kanyang puso nang makasalubong niya ang taong grasa sa labas ng simbahan. Ano ginagawa mo dito? Sinusundan mo na naman ba ako? Ano? Nagustuhan mo ba ang pagbisita ko sa iyong panaginip kagabi? Walang hiya ka. Tigilan mo na ako! Pinatay mo ang anak ko. Kaya bilang isang ina, hindi ako titigil hanggat hindi ko nakakamtan ng hustisya. Alam mo bang sinira ko ang buhay ko para na makapaghiganti sa inyo? Anong ibig mong sabihin? Nakipagkasundo ako sa Diablo upang singilin kayo. Itim na kapangyarihan ang nasa likod ng sunod-sunod na pagkamatay sa pamilya ninyo. At sinadya ko talagang hayaan mo na kayong mabuhay ng tatay mo para maramdaman nyo ang sakit na nararamdaman ko. Gusto kong maging miserable rin ang buhay ninyo. Ano bang kailangan kong gawin para tigilan mo na kami? Gusto mo ba magkumpisal ako? Isuplong ko yung sarili ko sa pulisya? Ano ba? Hustisya naman yung gusto mo, di ba? Masyadong madali yan. Hindi sapat na kabayaran sa napakalaking kasalanan ginawa mo. Buhay ang kinuha mo. Kaya dapat lang na buhay rin ang maging kapalit. Babawiin ko ang sumpa. Titigilan na kita. Pero sa isang kondisyon. Ano yun? Patayin mo ang tatay mo. Ano? Sir Jupiter, lalong gumulo ang isip ni Myrna.
Oo, gusto niyang maputol na ang sumpa. Pero hindi rin naman daw niya kayang gawin ang kondisyon nito. Hindi niya kayang patayin ang sarili niyang ama o kahit na sino pang tao. Hindi siya mamamatay tao. Totoong may napatay siyang bata pero hindi niya naman ito ginusto. Isang aksidente lang ang nangyari. Hello, sino to? Sa tingin mo, matatakasan mo ako? Bumalik ka dito, Mirna. Bernard, paano mo nalaman ang landline number namin? Minamalit mo talaga ako, tama ang kaya kong gawin, no? Huwag mo akong subukan. Dahil isisiwalat ko talaga sa lahat ang sikreto mo. No, please. Please, wag mong gagawin yan. Babalik ako. May inaayos lang ako dito, pero hindi kita tinatakasan. Maniwala ka sa akin. Gusto mo bang sabihin ko sa asawa mo at pamilya mo yung ginawa mo nun? Ha? Nag-hit and run ka, Mirna. Sa tingin mo matatanggap ka pa ng asawa mo? Hindi ko nga sinasadyang patayin yung bata. Aksidente yung nangyari. Hindi ko ginusto yun. Oops, nadulas ka. So namatay pala talaga ang bata. Interesting. Kung ganun, mas lalong dapat mong sundin ang gusto ko. Kaya bumalik ka na dito. Bukas na bukas din. Mangako ka. Oo, nangangako ako. Babalik ako bukas. Sir Jupiter, si Bernard raw ay kababata ni Mirna. Mula pa lang noon ay may gusto na ito sa kanya at sa totoo lang, hindi lang basta pagkagusto, kundi obsesyon na ang nararamdaman nito para sa kanya. Pero noon pa man ay hindi niya na kayang suklian ng nararamdaman nito. Sa kasamaang palad, nasaksihan ni Bernard ang nangyaring aksidente noon. Nakita nito ang buong pangyayari nung may nasagasaan siyang bata. Sakto namang nang migrate ang pamilya nito sa Amerika kaya nalayo ito sa kanya. Kaya naman sa loob ng maraming taon ay hindi alam ni Mirna na may nakakita pala sa nangyari. Pero pagkalipas ng maraming taon ay umuwi si Bernard sa Pilipinas at nagkita sila sa isang mall. At dito na nga raw po nagumpisa ang panggigipit nito sa kanya. Napapaliw ka na ba? May asawa akong tao, Bernard. Hinding-hindi ko kayang pagtaksilan ng asawa ko. Napaka-faithful mo naman palang asawa eh. Faithful ako dahil faithful rin sa akin ang asawa ko. May sumpahan kami sa harap ng Diyos kaya hindi ko magagawa ang gusto mo. Eh paano ba yan? Alam ko ang sikreto mo. Sa tingin mo, ano kaya magiging reaksyon ng asawa mo pag nalaman niya ang lihim mo? Sir Jupiter, dahil sa takot ni Mirna ay napilitan siyang makipag-affair kay Bernard. Ito raw kasi ang kondisyon ng lalaki para itago ang kanyang lihim. Pero kahit kailan ay hindi siya nagkaroon ng feelings para kay Bernard. Nakipag-affair lang talaga siya dito para protektahan ang kanyang sikreto. Hindi pwede ang gusto mo. Tuloy pa rin ang pagkikita natin. I don't care kung nasa ospital ang asawa mo. Kailangan mo pa rin gampanan ang responsibilidad mo sa akin. Pansamantala lang naman eh. Kahit hanggang sa makalabas lang si Jun sa ospital, kailangan kong alagaan ang asawa ko. Hindi ako papayag. Tandaan mo, Mirna. Akin ka. Pag-aari kita. Sir Jupiter, mas lalong naging determinado si Mirna na putulin ang sumpa. Kailangang matapos ng lahat bago pa man may kung anong gawin si Bernard. Bakit bang tigas ng ulo mo? Ilang beses na natin pinag-usapan ito ha? Ayaw nyo nga kasing makinig sa akin, Tay. May kasalanan ako at kailangan kong pagbayaran yon. Nagkakaganito ka lang naman dahil sa paniniwala mo dyan sa multo. Ano ba anak? Gumising ka nga! Walang multo! Yung taong grasang sumusunod sa akin, siya yung ina ng batang pinatay ko. Nakipagkasundo siya sa demonyo para makaganti. Inamin niya sa akin na siya ang nasa likod ng sumpa sa pamilya natin. Maraming namatay sa atin dahil sa kasalanan ko. At sinadya niyang hayaan tayong mabuhay para maramdaman natin ang sakit na naramdaman niya. Para maging miserable tayo. May diferensya sa pag-iisip ang babaeng yon.
Bakit mo ba siya pinaniniwalaan? Dahil alam kong nagsasabi siya ng totoo. Nararamdaman ko yun. Nagsisinungaling siya. Gawa-gawa niya lang ang mga sinasabi niya sa'yo. At ikaw naman itong uto-uto. Nagpapaniwala ka sa mga kasinungalingan niya. Bakit ba ayaw niyong tanggapin ang katotohanan na nagkamali tayo? Dahil tama lang ang ginawa ko. Iyon ang makakabuti para sa atin. Kaya tumigil ka na. Mirna, kalimutan mo na ang nakaraan. Habang pinapakinggan ang mga sinasabi ng kanyang ama ay napuno raw ng galit ang puso niya. Hindi raw po siya makapaniwala na ganoon mag-isip ang kanyang ama. Sino yan? Walang tao. Hindi siya titigil sa pagpaparamdam sa atin hanggat hindi niya nakukuha ang ustisya. Tumigil na kayo! Nangyari na ang nangyari! Ginawa ko na ang dapat kong gawin! Tanggapin niyo na lang! Diyos ko, nakawala yung ahas! Ano? Tay! Lumingkis po ang ahas mula sa binti ng kanyang ama hanggang sa umakyat patungo sa lieg nito. Sigaw ng sigaw ang kanyang ama hanggang sa bumagsak ito sa sahig. Nanlaki raw ang mga mata ni Mirna. Pinagpawisan ng malamig at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Anak! Tulungan mo ako! Tulong! Tulong! Sir Jupiter, habang humihingi ng tulong ang kanyang ama ay muling pumasok sa isip niya ang sinabi ng ina ng bata. Ang kondisyon nito para putulin ang sumpa. Hindi niya kayang patayin ang kanyang tatay pero kung hahayaan niya itong kainin ng ahas, para na rin niya itong pinatay. Nagtatalo raw noon ang kanyang isip kung ano ang tamang gagawin. Pero muling pumasok sa isip niya ang naging pag-uusap nila kanina kung saan pinipilit nito na wala itong ginawang mali. Mirna, anak! Tulong! Tulong! Tay, patawarin mo ko. May asawa ko eh. Hindi ko kayang masira yung buhay namin dahil sa nakaraan. Kailangang maputol ang sumpa. Ayok kang bata ka! Tulungan mo ako! Balang araw pagbabayaran ko yung kasalanan ko. Pero sa ngayon, kayo po muna yung magbayad ng pagkakamali niyo. Tawarin niyo ko. Imbes na tulungan ng ama ay iniwan niya ito. Iyak po ng iyak si Mirna nang sinara ang pinto at naglakad palayo ng bahay. Muli niyang narinig ang malakas na sigaw ng kanyang tatay pero hindi pa rin niya ito binalikan. Pinabayaan niya itong lamunin ng sarili nitong alagang ahas. Diyos ko, nahihiya po akong harapin kayo. Walang kapatawaran ng mga nagawa kong kasalanan. Hindi ko ho alam kung paano ako umabot sa puntong ito ng buhay ko. Hindi ako masamang tao. Hindi ko rin naman po ginusto lahat ng to. Gusto ko lang ho talagang maputol yung sumpa. Gusto ko makabalik yung asawa ko at magkaroon ng panibagong simula. Oo, alam ko po makasalanan ako, Panginoon. Pero sana gabayan niyo pa rin ako. Pagkatapos magdasal sa simbahan ay naglakad siya pabalik sa bahay. Hindi niya raw alam kung makakaya niya ang kanyang daratnan pagka-uwi, pero kailangan niya itong harapin. Naglalakad po siya noon sa isang madilim na daan nang muli niyang makasalubong ang taong grasa. Ginawa ko na ang gusto mo. Hinayaan kong lamunin si tatay ng alaga niyang ahas. Ano, masaya ka na? Nakuha mo na ang gusto mo. Kaya please lang, tigilan mo na ako. Putulin mo na ang sumpa. Saan ka pupunta? Huwag mo akong talikuran, kinakausap pa kita! Putulin mo na yung sumpa! Pero hindi raw siya nito pinakinggan, Sir Jupiter. Bigla na lang daw itong tumakbo ng sobrang bilis habang humahalakak.
Dahil masyado na siyang nanghihina, hindi na lang niya ito sinundan pa. Dire-diretso na lang pong umuwi sa kanila si Myrna at tunay raw na nadurog ang kanyang puso sa kanyang nadatnan. Tay, Nakahandusay sa sahig ang kanyang walang buhay na ama. Dilat ang mga mata, bukas ang bibig, puno ng sugat at gutay-gutay na ang katawan. Wala na raw ang ahas sa loob ng bahay nila. Baka nakaalis na raw ito bago pa man siya dumating. Napaluhod si Myrna sa sahig at ni hindi magawang lapitan ang bangkay ng kanyang ama. Wala siyang ibang nagawa kundi ang sumigaw at umiyak hanggang sa narinig siya ng mga kapitbahay at sinakluluhan. tatay ko. Wala na yung tatay ko. Tulungan niyo ako. Kaagad raw na ipinalibing ni Myrna ang kanyang tatay nung sumunod na araw. Pagkatapos noon ay nagdesisyon na kaagad siyang umuwi. Hindi na niya kayang manatili pa sa probinsya, lalo't maaalala lang niya ang nangyari. Una po niyang pinuntahan ang kanyang asawa sa ospital. 2 araw na pong gising si Mang June nung nagbalik si Myrna. At dito na nga po niya nalaman ang lihim ng kanyang asawa. Patawarin mo ko, Han. Maniwala ka. Lahat ng sinabi ko sa'yo ngayon, totoo to. Ba't mo to nilihim sa akin? Asawa mo ko, dapat matagal ko na tong alam. Dahil natatakot ako na baka hindi mo ako matanggap. Kaya napilitan akong sundin ang gusto ni Bernard. Pero wala talaga akong nararamdaman sa kanya. Takot lang talaga. At takot akong isiwalat niya ang lihim ko. Ngayon nasabi mo na sa akin yung totoo. Wala nang hawak laban sa iyo ang lalaking yun. Pwede mo na siguro siyang layuan, di ba? Oo. Hindi na ako makikipagkita sa kanya. Wala na siyang magagawa para sirain pa tayo. Sir Jupiter, may tiwala raw si Mang June sa kanyang asawa. At alam niya na nagsasabi ito ng totoo. Kaya naman kahit mahirap sa kanya, muli niya itong tinanggap at pinatawad. Hindi raw naging madali ang desisyong ito pero sinubukan pa rin niya. Ang akala kasi niya ito na ang magiging simula ng panibagong buhay nilang mag-asawa. Pero may nag-iba raw kay Myrna mula nang umuwi sila. Ano nangyayari sa'yo? Tama na. Please. Han, gumising ka. Nananaginip ka na naman. Panaginip lang. Ano na parang ginipan mo? Yung multo ng bata. Hinahabol niya ako. Tapos bigla ako nadapa. May tumulong sa akin. Si tatay. Galit na galit siya sa akin. May dala siyang ahas tapos pinatuklaw niya ako dito. Panaginip lang yun, Han. Isang masamang panaginip. Teka, kukuha lang ako ng tubig. Saglit na iniwan ni Mang June ang kanyang asawa sa kwarto para kumuha ng tubig. Nasa may kusina na siya noon nang may narinig siyang kakaiba sa may sala. Sino yan? Tumingin siya sa paligid pero wala naman siyang nakitang kahit na sino. Binilisan na lang niya ang pagkuha ng tubig tapos ay agad na siyang bumalik sa kwarto. Pero laking gulat niya sa kanyang naabutan. Han! Diyos ko, Han! Nakabulagta raw sa kama si Myrna. May napakalaking sugat sa kanyang leeg at nakita naman niyang hawak pa ng kanang kamay nito ang isang gunting. Han! Bakit mo ito ginawa? Bakit ka nagpakamatay? Muli raw niyang narinig ang boses ng isang batang lalaki na tumatawa. Bigla rin siyang nakaamoy ng kandila at bulaklak sa paligid hanggang sa dumako ang kanyang paningin sa may bintana. Sino ka?
Nakatayo sa labas ang isang maruming babae na nakakulay itim na damit. Magulo ang buhok nito at nakangisi na parang demonyo. Muli raw bumalik sa kanyang alaala ang mga sinabi ni Mirna at dito niya na na-realize na ang babaeng nakadungaw sa bintana ay ang taong grasa na nanay ng batang nasagasaan ni Mirna. Ikaw ang may gawa nito. Pinatay mo ang asawa ko. Hindi raw ito sumagot, bagkus ay basta na lang tumakbo ng sobrang bilis. Wala na ring nagawa si Mang Jun upang habulin ito. Masyado pa kasi siyang nanghihina noon dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa. Hindi na naging maayos ang buhay ko mula nung mawala si Mirna. Oo, hindi siya perpektong asawa at naglihim siya sa akin. Pero siya lang ang tanging babaeng minahal ko ng tunay. Kahit na nakapag-asawa akong muli, si Mirna pa rin ang nasa puso at isip ko. Nakapag-asawa po kayo ulit? Si Stephanie. Yung sekretary niyo? Oo, kala ko kasi totoong mahal niya rin ako. Siguro, takot lang ako na maiwang mag-isa sa buhay. Kaya nung naramdaman kong hindi ako mag-isa dahil kay Stephanie, iniisip ko na baka nahuhulog na rin ang loob ko sa kanya. Mali pala ako. Maling-mali. Pera lang ang habol ng babaeng yun sa akin. Kaya nung bumagsak ang negosyo ko, iniwan niya rin ako. At nangyari na nga ang kinatatakutan ko. Mag-isa na lang ako ngayon. Mang Jun, grabe pala mga pinagdaanan niyo. Hindi naman pala ganun kahirap ang mag-isa eh. Oo, minsan malungkot. Pero ayos lang. Dahil baon ko naman sa puso ko ang mga masasayang alaala namin ng yumaw kong asawa. Sir Jupiter, mula po noon ay naging malapit na kami ni Mang Jun. Hindi lang pasyente ang tingin ko sa kanya, kundi isang kaibigan. Inalagaan ko siya sa loob ng 1 taon. At nung makatanggap ako ng opportunity para magtrabaho sa isang malaking ospital, siya pa mismo ang naging courage sa akin na tanggapin ko raw ang trabaho. Tinulungan niya akong i-overcome ang trauma ko. Pero bago ako umalis ay sinigurado kong may magaling na nurse na papalit sa akin para alagaan si Mang Jun. Kasalukuyan po akong nagtatrabaho ngayon sa isang malaking ospital dito sa Maynila. Sa awa ng Diyos, hindi na po ganun kalala ang epekto ng aking trauma. Kaya nakakapagtrabaho na ako ng maayos. Paminsan-minsan naman po ay dinadalaw ko pa rin si Mang Jun para kamustahin. Itinuring ko na rin po kasi siyang parte ng pamilya ko. Thank you po sa pagdala sa akin dito sa Carnival, Mama. Ang ganda-ganda po. Sigurado maiinggit sa akin ng classmates ko nito pag uwi natin sa Manila. Siyempre naman anak, ikaw pa. Malakas ka kay Mama. O basta huwag kang lalayo sa akin ha. Kumapit ka lang kay Mama para hindi ka mawala. Opo, Ma. Promise. Ma, punta tayo doon ang dami tao. Baka po maganda doon. Ano ka ba naman anak? Magdahan-dahan ka naman. Madadapa ako sa iyo eh. Mama, tingnan mo po yung lalaki oh. Kumakain siya ng bubog. Ay anak naman. Bakit pa dito pa tayo nagpunta? Ang dami-daming pambatang rides doon oh. Doon ka na lang. Saglit lang po, Ma. Panoorin muna natin si Mano. Nakikita niyo ba ito mga bubog na to mga kaibigan? Kayang-kaya kong kainin ang mga to nang hindi ako nasasaktan o nasusugatan man lang dahil sa anting-anting ko. Kung gusto niyong gawin ko yan, 20-20 lang ang katapat ko mga kaibigan! Bakit po ba siya kumakain ng bubog? Ang yabang-yabang pa, Ma. Kapag tumugo ang bibig niya niyan, iyak yan, Ma.
Summer, ano ba? Itigil mo nga yung sinasabi mo. Bad yan. Aray ko. Wala ma. Sabi ko na nga ba, ma? Oh. Tingnan niyo po. Ang daming dugo sa bibig ng manong. Hala, peke yata to si kuya eh. Ay, wala naman pala yan eh. Sayang lang yung 20 ko. Kasi huwag na natin panoorin to eh. Akala ko ba effective yung anting-anting niya? Peke. Ang yabang-yabang kasi. Ikaw na bata ka, kanina ka pa eh. Anong ba ako kinokontra? Mrs., ilayo niyo ko dito yung batang yan. May krus siya sa dila. Imposibleng makontra lang basta-basta ang antig-antig ko ng mga ordinaryong tao. Isang demonyo yung anak mo. Lumayas kayo rito! Manong, hindi nyo naman kami kailangang sigawan ng ganyan. Pasensya na sa sinabi ng anak ko, pero bata lang naman siya eh. Hayaan nyo, aalis na kami. Summer, halika na nga. Umuwi na tayo. Po? Ma, kararating lang natin dito eh. Susakay pa ako ng rides, ma, diba? Please, wag muna tayong umuwi. Please. Babalik na lang tayo bukas, anak. Ikaw kasi eh. Dapat hindi ka nagsasabi ng mga ganong salita. Hindi ba sinabi ko naman sa'yo na masama yon? Tignan mong nangyari. Halika na, umuwi na tayo sa bahay. Oh, Carmen, bakit umuwi ka agad kayong mag-ina? Sarado na ba yung karnabal? Ay, hindi ho, Nay. Ito ho kasing apo nyo masyadong madaldal. Ayun, yung stunt ng isang performer nung karnabal, pumalpak. Kumakain ho kasi yun ng bubog. Tapos sabi ba naman itong ni Summer, dudugo daw ang bibig ng lalaki? Kaya ayun, maya-maya nagkatotoo nga. Totoo naman po yung sinabi ko, ma. Sabi nga po ng ibang mga nanonood kanina, peki raw po yung anting-anting niya eh. Summer, apo, matagal nang nagtatanghal sa karnabal na yun ang lalaking sinasabi mo. Talagang kumakain siya ng bubog. Po? Lola Remy, peki nga po yun. Kaya nga po tumugo yung bibig niya eh. Tsaka po ang yabang-yabang niya. Dapat lang yun sa kanya. Kasalanan niya kaya hindi na kami nakapag-rides ni Mama. Summer, ano ba? Itigil mo nga yung katabilan ng bibig mo? Gusto mo bang maputulan ka rin ng dila tulad ng kapatid ng lola mo? Ako po si Summer. At 25 years old, supervisor sa isang pharmaceutical company. 8 years old ako nang unang malaman ko ang tungkol sa abilidad na meron ako. Ang pagkakaroon ko raw po ng krus sa dila. Actually, metaphor lang po ito. Para sa mga hindi nakakaalam, kapag daw ang isang tao ay may tinatawag na krus sa kanyang dila, anuman ang masasamang salitang lumabas sa bibig niya ay magkakatotoo. Regardless kung sinasadya man niya yun o hindi. Although ang ironic lang dahil meron po talaga akong maliit na balat sa gitna ng dila ko na hugis crucifix. Hindi nga lang yun gaanong visible. At kung hindi po ito tititigang maigi, hindi mo kaagad siya mapapansin. I grew up being a soft-spoken girl, Sir Jupiter. Tahimik, mabait, mahiyain, mahinhin. Ganyan ako tingnan ng mga nakakakilala sa akin. Dahil po kasi sa abilidad na yun, bata pa lang ako ay sinanay na ako ng mga magulang ko. Lalong-lalo na nina mama at lola. Na mag-ingat sa bawat salitang sasabihin ko.
literal na words are powerful sa mga taong katulad ko. Kaya ganun na lang din po kung paalalahanan nila ako hanggang sa aking paglaki. Wala naman pong kaso sa akin noon ang abilidad ko. Kahit kailan, hindi naman ako na-bother na meron akong ganun. Dahil nasanay nga po akong hindi nagsasalita o nag-iisip man lang ng masama sa kapwa ko. I was living a normal and happy life back then. Not until last year. Nang makapasok ako sa isang medyo kilalang pharmaceutical company bilang isa sa pinakabatang supervisor doon. At makaalitan ko ang ilan sa mga katrabaho ko na nadiskubre kong may ginagawa palang anomalya sa kumpanya namin. Ay, bongga! Nandiyan na pala ang bida-bida nating beshi. Naku, Mars, sinabi mo pa. Kabago-bago pa lang. Aba, sumisip-sip na kay boss. Hay, wala tayong magagawa, Mars. May mga tao talagang sa una akala mo mabait at hindi makabasag pinggan, pero may tinatago palang inggit sa katawan. Tama. Apigay tayo dyan, Mars. Alam nyo, hindi nyo naman kailangan magparinig. Alam kong ako yung tinutukoy nyo. Eh, buti naman kung ganon. Para naman hindi ka clueless kapag pinag-uusapan ka namin dito sa office. Sip-sip. Hindi ako sip-sip. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Bakit, Mikey at Belinda? Sabihin nyo nga sa akin kung tama bang ginagawa nyong paglalabas ng product sa warehouse ng walang proper documents para ibenta sa labas sa mas mababang halaga, ha? May sapat ka bang ebidensya? Alam nyo, dahil sa ginagawa nyo, hindi lang kayong maapektuhan. Oras na mahuli kayo, pati yung mga taong nasa ilalim nyo madadamay. Ang lakas din naman talaga ng loob mo, no? Baka nakakalimutan mo, mas matagal kami sa kumpanyang to kesa sa'yo. Naturingan kayong supervisor at team leader, pero wala kayong malasakit sa mga tao nyo. Tapos, kayo pang may lakas ng loob na magparinig sa akin? Napatunayan mo na ba? Under investigation pa ang kasong ibinibintang mo sa amin. Ano mo ba yung kasabihang innocent until proven guilty? Tanda mo to, Summer Girl. Hindi kami madaling kalaban. Hindi kami basta-basta papatalo sa kung sino-sino lang. Huli ka na nga, Belinda. Friend, mukhang nagkamali ka ng binangga. Mahirap kalaban yan sina Belinda at Mikey. Pero don't worry ha. Siyempre nandito lang ako for you. Besties tayo, diba? Salamat, Noemi, ah. Buti na lang talaga magkatrabaho tayo eh. May kakampi ako rito. Hindi naman ako pakialamerang tao, Sir Jupiter. I usually mind my own business. Pero simula po nang maging supervisor ako at nakasalamuha ko yung mga taong nasa ilalim ng leadership ko, hindi ko ho naiwasang magkaroon ng too much concern para sa kanila. Parang hindi ko kayang pabayaang sila ang sumalo sa kasalanan ng mga taong nakatataas sa kanila. Lalo na't alam kong may magagawa naman ako. I just did what I think was right that time, pero sa tingin niyo ba, mali ako sa part na yun? Dahil kasi doon, nagbago ang lahat. Nagsimulang maging impyerno ang buhay ko na dati ay normal at tahimik lang naman. Pinag-initan ako ng mga kasamahan ko sa trabaho lalong-lalo na nina Belinda at Mikey. Totoo ang sabi nilang hindi nga sila madaling kalaban. Hindi ko po alam kung paano nila ginawa, pero nagawa nilang makalusot sa imbestigasyon ng kumpanya namin laban sa kanila. Pagkatapos po noon, lalong lumala ang ginagawa nilang pambubuli sa akin sa opisina. I was actually about to quit that time, pero doon naman nangyari ang isang bagay na hindi ko inaasahan.
My mom was diagnosed with stage 3 breast cancer at matagal na gamutan ang kailangan para sa tuluyan niyang paggaling. Although ang sabi naman po ng doktor, malaki raw ang chance na makasurvive si mama. Naging dahilan pa rin yun para hindi ako mag-quit sa trabaho para masuportahan ko pa rin siya. Tiniis ko na lang ang lahat ng mga naririnig at nararanasan ko sa office. Mabuti na lang po at nandyan sa tabi ko si Sebastian, my 3 years boyfriend at that time. Sinuportahan niya ako at tinutulungan niya ako financially para sa pagpapagamot ni Mama. Okay na, love. Nakapaghulog na ako sa bangko para sa pampagamot ni Mama. Love, thank you Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Wala ka naman yun, love. Kung kinakailangan mag-part-time pa ako sa ibang trabaho para lang matulungan kita sa pinagdadaanan mo ngayon, gagawin ko. Alam mo, ang swerte ko talaga sa'yo. Mabuti na nga lang talaga at wala akong kaagaw sa'yo eh. Actually, love, tungkol dyan, may sasabihin nga pala ako sa'yo. Ano yun? Si Noemi, yung best friend mo, love. Pinunta niya ako sa apartment ko kagabi. Ano? Bakit daw? Anong ginawa niya doon? Ewan ko, love. Lasing siya nun eh. Tapos pinipilit niya akong iwanan ka. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak niya. I swear, Summer, hindi ko siya pinatulan. Itinaboy ko siya kagabi. Wala akong balak ipagpalit ka sa babaeng katulad niya. Kaya nga sinasabi ko sa ito ngayon kagad, kesa sa ibang pamalaman, di ba? Ano bang nangyayari sa buhay ko? Paano nagawa ni Noemi yun sa akin? Magkaibigan kami. Napakasama na. Napakasama na ng lahat. Sana mamatay na sila. Sana mawala na lang sila sa mundo. Lahat sila. Kasama na yung mga naninira at nagpapasakit sa akin sa office ngayon. Sana mamatay na sila sa pinakakinatatakutan nilang paraan sa pagkamatay nila. Love, huwag mo sabihin yan. Nandito lang ako. Yun na ang naging breaking point ko, Sir Jupiter. Halos hindi ko nakayanin ang stress at anxiety na halo-halong lumulukob sa akin ng mga panahong yun. I was even diagnosed with depression. Sa sobrang bigat po ng pinagdadaanan ko noon, kahit ang suporta ni Sebastian ay hindi na nagiging sapat sa akin. Doon na rin po ako nagsimulang magbago. Naging mainitin ang ulo ko. Hindi ko na rin po alam, basta halo-halo na yung mga nangyayari sa akin sa loob ng 1 linggong yun. Hanggang sa isang araw, habang pauwi ako galing trabaho, isang pangyayari na naman ang halos gumimpal sa pagkatao ko. Buwisit namang buhay to. Kung kailan ka nagmamadaling makauwi, saka naman walang masakyan, nakakaasar. Kailangan ko nang bumili ng gamot ko. Aray! Ano pa naman yan, Manong? Bakit ayaw niyo tumingin sa dinadaanan niyo? Wisit. Pasensya na po kayo, madam. Pasensya. Babangga ka rin sana. Sorry ho talaga, ma'am. Pasensya niyo na ako ang bulag. Bulag? Bulag ho kayo, Manong. Manong! Sorry ho. Hindi ko sinasadya yung sinabi ko. Oh my God! Oh my God! Pilit ko hong kinumbinsi noon ang sarili ko na hindi ako ang may kasalanan ng nangyari doon sa matandang bulag
na nabundol ng sasakyang nawalan ng preno, Sir Jupiter, na ayon po sa nakarating sa aking balita ay dead on arrival daw nang dalhin ito sa ospital. Pinipilit kong maniwala na coincidence lang ang lahat kahit na halos hindi na ho ako patulugin ng konsensya ko. May kwento po sa akin ni Mama Carmen noon na ang kapatid daw po ng lola ko na itago na lang natin sa pangalang Lola Rowena ay katulad ko ring may ganitong abilidad. May krus daw po ito sa dila. At sa sobrang lala ng pinagdaanan nito noon na naging dahilan para iwanan siya ng sarili niyang asawa at anak, si Lola Rowena mismo ang pumutol sa sarili niyang dila. Ganoon pa man ay pinilit ko pa rin pong alisin sa isip ko ang posibilidad na may katotohanan ngang ako ang may kasalanan ng pagkawala ni Manong. Pero a week after that tragedy, nasundan pa yon ng isa pang masamang balita na siyang kumumpirmang ako nga ang may kasalanan ng lahat. Love, anong ginagawa mo rito sa office? Di ba sabi ko naman sa'yo, wag mo na akong sunduin. Love, nag-aalala lang ako sa'yo. Alam ko sobrang stress ka na sa mga nangyayari ngayon sa buhay mo. Tapos tumagdag pa tong nangyari kay Noemi. Seb, ano bang ibig mo sabihin? Hindi ko maintindihan eh. Ano nangyari kay Noemi? Hindi mo pa ba alam? Akala ko. 1 week nang hindi pumapasok si Noemi sa trabaho mula nung i-reject mo siya. Ako kasi ang uling tinawagan ni Noemi bago siya nagpakamatay. Ano? Tumalo siya sa 3rd floor ng apartment building na inuupahan niya, love. Pero hindi pa doon natapos ang lahat, Sir Jupiter. Dahil 3 araw pagkatapos ng nangyari kay Noemi, ay kumalat din po ang balitang namatay sina Belinda at Mikey dahil sa pagkalunod habang nasa outing sila. Bilang parte ng selebrasyon nila sa pagkapanalo nila laban sa sumbong ko. Alam ko pong ako ang may kasalanan ng lahat. Ako po ang sinisisi nilang lahat sa pagkawala nila sa mundo. Dahil matapos po yun ay palagi na nila akong dinadalaw. Kahit anong oras, Sir Jupiter, nakikita ko sila sa paligid ko. Parang gusto nila akong singilin sa nangyari sa kanila at gusto nila akong magdusa. Bakit mo ginawa sa akin to, Summer? Akala ko ba magkaibigan tayo? Sana, ibinigay mo na lang sa akin si Sebastian. Mas nauna ko naman siyang nakilala kesa sa'yo. Hindi kami ang masama, Summer. Ikaw ang masama. Dahil hiniling mong mamatay kami. Ikaw ang pumatay sa amin. Ikaw ang pumatay sa amin, Summer. Kaya dapat mamatay ka rin. Mamatay ka rin! Tigilan niyo na ako! Ayoko na! Tigilan niyo na ako! Love? Love, ano nangyayari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Ayoko na! Ako may kasalanan kung bakit nawala sila lahat. Ayoko na! Tulungan mo ako! Putulin natin ang dila ko, love! Summer, ano bang pinagsasasabi mo? Huwag kang magsalita ng ganyan. Putulin natin ang dila ko, Sebastian. Para hindi na ako ulit makapagsalita ng masasamang bagay na ikakapahamak ng ibang tao.
Ginagampalan nila ako, Sam. Tinatabihan nila ako sa pagtulog. Sinasamahan nila ako kahit saan ako magpunta. Nagpapakita sila sa akin. Pinagtatawanan at iniinsulto nila ako. Gusto nila akong saktan. Gusto nilang mamatay din ako. Gusto nila ako isama sa impyerno. Kaya halika na. Putulin na natin ang tila ko, Sam. Summer, ano ba? Bitiwan mo nga yung gunting. Tumigil ka! Anak! Anak, tama na! Huwag mong gawin yan! Hindi yun ang solusyon, anak. Ginawa na rin ng lola mo yan, pero wala pa rin yung naging pagbabago. Kaugnay ng dila ang pag-iisip natin, anak. Kaya kahit maputol ang dila mo, hanggat gumagana ang utak mo, ganun pa rin ang magiging epekto. Kadikit na ng pagkatao mo ang abilidad na yan, anak. Pero hindi ibig sabihin nun, ikaw ang may kasalanan ng lahat. Biktima ka lang ng mga kasalanang sila rin naman ang may gawa. Sila ang nagbigay sa iyo ng dahilan para sabihin ang mga salitang yon. Pero Mama, si Manong, hindi po siya dapat namatay. Natamay lang po siya sa init ng ulo ko, Mama. Hindi siya dapat namatay. Anak, may mga bagay na hindi natin kontrolado, katulad ng emosyon. Anak, please, makinig ka sa akin. Huwag mong parusahan ang sarili mo. Sa totoo lang po, Sir Jupiter, sumulat ako dito sa channel niyo hindi dahil gusto ko lang magbahagi ng kwento ko, kundi dahil na rin gusto ko pong humingi ng advice mula sa inyong lahat. Hanggang ngayon po kasi ay kinakain pa rin ako ng matinding pag-uusig ng aking konsensya. Pasintabi po sa lahat ng hindi gusto ang susunod kong sasabihin. Pero sa totoo lang po ay ilang beses ko nang sinubukang kitilin ang sarili kong buhay. Yun na lang po kasi ang naiisip kong paraan para pagbayaran ko ang mga naging kasalanan ko. Alam ko pong walang kapatawaran ang nagawa ko kahit pa bunga lang yon ng mga salitang padalos-dalos kong sinampit sa hangin. Sana po ay maging aral din ito sa lahat, maging isang paalala na napakamakapangyarihan talaga ng mga salita natin. Maging maingat po sana tayo sa bawat hiling na bibitiwan natin para hindi kayo humantong sa sitwasyong katulad ng akin. Pero sana po talaga ay matulungan niyo ako sa kung ano bang dapat kong gawin ngayon sa buhay ko. Mag-iisang taon na rin po kasi akong lugmok dahil sa pinagdadaanan ko dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin naman ako tinitigilan ng kaluluwa ni na Belinda, Mikey, Noime at ng mamang bulag na aksidenteng nadamay sa sitwasyong kinasasadlakan ko. Gusto ko na po talagang sumuko. Hindi ko po ginusto ang lahat ng ito. Maraming salamat po sa inyo in advance. Muli po, ito po si Summer. Hanggang dito na lamang po. Ngayon ay dumako naman tayo sa paborito nating shoutout portion. Shoutout kay Gabriel Abraham Laksa, Elizabeth Dacles, Kilabot King, Cecilia Cañete, Bernadette Arcalas, Suya, Imelda Aviles, Rizalyn Davida, Elmart Ibanez Jr. at Maria Glyza Dayan Herico. Magbasa naman tayo ng ilan sa pinakamagandang comment mula kina Danny PB3002 at Hurem Shakib. Sabi ni Danny, nakaka-addict ang mga stories. Thank you, Kwentong Takip Silim, for the high caliber narration and voice acting. More stories please. Tuning in from California. Sabi din ni Hurem,
always looking forward to your uploads. I honor you and the entire KD team for bouncing back. Ipagpatuloy niyo lang po. Marami po kayong napapasaya. Kudos! Pag-greet na din po daw ng happy birthday kay Tasan Shakib ng Bangladesh. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong pangalan. Muli po mula sa bumbuo ng kwentong Takip Silim, ito po ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.